Akala ko nakakalungkot na balita, naging ombudsman si Boying Remulla. Yung nakakalungkot talaga. Tanggal niya yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Oh, pero alam mo, Phrase Senate Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Paano yan? Sabi niya kasi, disqualify kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan eh. Madidismiss pa lang eh. Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa. Mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano may didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, o nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Opo. Napakarami niyang conflict of interest. O, pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo ako. O, hindi naman ako si Risa na puro fake news eh. Totoo po yung sinasabi ko. O, umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inimpeach nga eh. Kasi sabi nila, delikado yan. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-ibang ihip ng hangin? Hindi mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na, tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag naman. Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim eh. Swerte ang ihasik niya. Ito namang university, yung UP, yung University of the Philippines, pero ngayon, ang ibig sabihin na ng UP, University of Puet. Hindi kasi, kita mo, ang binigyan ng award, si Bersamin, nasa si Remulla. Yung mga taong lumalabag sa konstitusyon, bago, pagka yung Korte Suprema, ang bilis-bilis nilang sitahin na mali daw, lumalabag daw sa konstitusyon. Etong dalawa, nag-rendition kay Pangulong Duterte. In violation of the Constitution, in violation of the Due Process Clause, in violation of the right against unreasonable seizure and arrest. In violation of the extradition law, yun ang bibigyan ng award. Halata kayo eh. Ito yung same university na may mga profesor na kumukontra sa Korte Suprema. Yan. At ang hirap nga nito, dati, ang kumukontra lang sa Korte Suprema ay One Ball University. Ngayon pati University of the Philippines. Kasama na. Oo, kaya ang pinakamaganda dyan, pagka ako ay, kung papalarin na tayo mapunta sa legislature, eto biro lang naman, pag-iisahin ko na yan. Para makatipid, di ba? Gagawin ko ng One Ball University of the Philippines. Ang gagawin kong presidente. Gagawa talaga ako ng batas. Creating the One Ball University of the Philippines. Ang presidente ng university, si Tito Soto. Yan. Lahat ng mga kengkoy, ituro nyo na. Yung mga hindi unanimous, yung 13. Yung League of Cities, na-reverse ng unanimously. Yung kailangan may injunction. Ayan ang mga profesor dyan. Si Bam Aquino, si Kiko Panghilinan, si Son Tiveros. Yan. Sino pang mga profesor dyan? Yan, lagay natin profesor, si Boying Remulla. Yan, lagay natin yung mga profesor na yan sa One Ball University of the Philippines. Maganda yan Malungkot yan. Ang curriculum dyan, hindi na paramihan ng attendance sa klase. Paramihan ng attendance sa rally. Kasi di ba walang ginawa kundi mag-rally. Ayun, maganda yan One Ball University of the Philippines. Di ba? Pero ang dami nang namatay dyan eh. Sa One Ball? Sa One Ball. Bakit? Dahil isa lang ang bola? Isang bola. Tama ka. One Ball University of the Philippines, also known as School Bukol. School Bukol. Kayang-kaya. Pwede ka na mag-concert. Kung natatandaan ko yung School Bukol, may klase sila ron. Tinanong, what is a crime against honor? Sabi nila, pagka sinaktan mo si Roho na honor, crime against honor honor. Ang galing-galing. Sayang wala na si Richie Di Orsi. Pwedeng, yun nga, sabi ko, marami nang patay dun pwede mga
Pwede professor yun. buhayin. Si Tonet Macho, pwede ring ilagay doon. Buhay pa si Tonet Macho, di ba? Aboy. Oo. Yung Malcolm Hall, papalitan na yon, di ba may Malcolm Hall doon Apo. sa UP. Gagawing Escalera Hall na yon. Ikaw naman, nabili na ba nila Bago yun? yung oblation, at papalitan na yon. Ano na? Lalagyan na ng monumento ni Tito Soto Ala, na nakahubad. ay, grabe Bago, isa lang ang ball. One Ball University! Nakakatakot Sinunod ko sa oblation tapos Pero one ball. Pero si mukha ni Tito Soto. no ball na lang. Ayun, oo. Mas maganda yata yun, parang di halata. Double? No ball. Ganun ba? Walang ball. Bago, ang official drink nila, Pepsi. Uy, yan! Lagot ka! Yari ka dyan. Pero mas gusto yata ng Pangulo, Coke eh. Ay. Coca-Cola! Coca-Cola! Oo, di ba? Pepsi, Coke, yun ang pinag-uusapan dito eh. Sexy kasi, Baka kung anong sexy, isipin sexy. nyo ha, ikaw. Muling binanatan ni Atty. Ferdinand Topacio itong si DOJ Secretary Boying Remulla. Ito nga sa kanyang application mga kababayan ng pagka-ombudsman at nung isang araw nga ay may mga lumalabas na balita na disqualified umano ng JBC or Judicial Bar Council no itong si Secretary Remulla, pero pinabulaan na naman po ito mga kababayan na hindi daw totoo ata no ng Supreme Court na dinisqualify na itong si DOJ Secretary sa kanyang application pagka-ombudsman. At mariing tinutulan nga po ito ni Atty. Ferdinand Topacio kasi may conflict of interest or maraming conflict of interest daw mga kababayan dito sa kanyang pag-apply bilang ombudsman. Kasi paano daw pag magiging ombudsman siya tapos party siya ng cabinet secretaries ni President Marcos at politiko ang kanyang background mga kababayan at hindi maiwasan na isipin ng taong bayan na magkakaroon ng bias na investigasyon kung halimbawa yung mga kaalyado nila ang makakasuhan no, dito sa ombudsman. At hindi lang po yan mga kababayan no, on my opinion no, pangit po na si DOJ Secretary Boying Remulla ay magiging ombudsman dahil nga politiko ang kanyang background at may mga anak po siya na mga politiko doon sa kanyang probinsya sa Cavite at pangit mga kababayan na isipin paano lang kung isa sa mga anak niya yung kakasuhan no, or maimbestigahan ng ombudsman tapos siya yung nakaupo. Parang ang pangit, parang siguro delikadesa na lang siguro mga kababayan no, na talagang ituloy ni Secretary Remulla ang kanyang pag-apply bilang ombudsman at according to Attorney Ferdinand Topacio, wala pa naman daw pong naging ombudsman na or before no na mga naging ombudsman na politiko or may politika ang background mga kababayan. Usually yung mga naging ombudsman ay yung mga nagiging justice dyan sa Supreme Court no, yung mga naging associate justices at may mga background no bilang huwes sa mga korte mga kababayan. Kagaya po ni Ombudsman Samuel Martires, siya po'y galing dito sa Supreme Court no. Siya po'y naging associate justice at si Ombudsman Conchita Morales na naging associate justice din po dito sa Supreme Court. Pero yung huling pass siya dito ay nasa kay Pangulong Marcos. Siya naman po yung mag-appoint dito mga kababayan dito sa mga shortlist no na nakuha ng GBC or ng Judicial Bar Council. At samantalang narito naman yung ibang pangalan mga kababayan no na mga nag-apply bilang ombudsman dito no. Sila si Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, former Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Inaris Jacinto, si Philippine Competition Commission Chair Michael Aguinaldo, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musngi, Commission on Human Rights Commissioner Beda Epres, Court of Appeals Associate Justice Bautista Corpin, retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz, Sandigang Bayan Presiding Judge Geraldine Ekong, Regional Trial Court Judge Jason Rodenas, Deputy Executive Secretary Lisa Lugan,
at Department of Interior and Local Government Undersecretary Romeo Benitez, Attorney Melvin Matibag, at si retired RTC Judge Benjamin Torgano, at maging kay Attorney Juni Carochi, mga kabayan. So yung ilan dito ay galing po ng Supreme Court, no, bilang Associate Justice or Justices, at galing dito sa Sandigan Bayan, mga kababayan, no. At maraming dito, mga kababayan, may mga background talaga dito sa pagiging huwes, no, sa mga korte dito sa ating bansa. Ayan, yung ilan dito ay si Attorney Melvin Matibag, politiko yung asawa niya, mga kababayan, no, kung hindi ko nagkakamali, congresswoman ata dito sa Laguna yung kanyang asawa. So dito po, mga kababayan, para sa akin ay ang pangit po, no, dito kung si Justice Secretary Remulla yung magiging ombudsman. At sabi ko nga, ang pangit pakinggan kung si Justice Secretary Remulla, no, si Boying Remulla ang magiging ombudsman, dahil yun nga, yung kanyang pamilya ay politiko at may mga anak po siya doon sa Cavite na mga politiko, mga kababayan. At ito nga, mga kaalyado niya, mga kasamahan niya ngayon sa kay PBBM administration, ang pangit po pakinggan kung siya na yung maging ombudsman, at yung mga kasamahan niya yung maimbestigahan. Hindi maiwasan na isipin ng taong bayan na magkakaroon ng bias, mga kababayan, ng investigasyon, at hindi mo maiwasan na isipin na hindi ma-prosecute yung mga taong may sala talaga, no, dito sa kanilang mga ginagawang kabalastugan, mga kababayan. So ano pong opinion dito, mga kababayan, no, sa apply ni Secretary Remulla, no? Tuloy pa rin daw po yung kanyang pag-apply despite na meron pong case sa kanya na inihain doon sa ombudsman regarding nga po doon sa pagka-aresto nila kay dating Pangulong Duterte, no, na dinala doon sa The Hague, Netherlands. Parang may kaso sila doon, mga kababayan, no? Si Senator Amy Marcos yung nag-imbestiga nung hearing sa Senado at kanya pong dinala doon sa ombudsman. Ayan, so kasama po dito itong si DOJ Secretary Remulla doon sa mga kinakasuhan ng ombudsman, mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.